Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Argus. Taong 1988, probinsya ng Siquijor. Maraming mutya ang makukuha mula sa kalikasan. Merong nagmula sa mga halaman, sa hayop. Pero ang tanga ni Argus ay naiiba. Ayaw paniwalaan ng mga kakilala. Pinagtawanan, nilait ng kahit sinong makarinig. Dahil para sa kanila, imposible ang ganitong klase ng mutya. Uy pare, malapit na magdilim ah. Nakatambay ka pa rin sa kambal na puno. Hindi ka ba nilalamok kakaupo dyan? Isa pa, nakakakilabot kaya dito. Umuwi na lang tayo. Wika ni Bugoy. Nang makita si Argus sa harapan ng kambal puno ng balete dito sa bukana ng kagubatan. Inaantay ko lang kung kailan lalabas ang kaibigan ko. Mauna ka nang umuwi. Susunod na ako mamaya. Tugon ni Argus. Hindi nag-abalang lumingon. Kaibigan, wala namang ibang tao dito kundi tayo lang ha. Ano bang nangyayari sa'yo? Napasukan yata ng baging yang utak mo kakatambay dito sa lugar eh. Hindi ka ba naniniwala sa mga sabi-sabi? Maraming engkanto ang puno na yan. Umiiwas nga yung mga tao na napapadaan dito. Tapos ikaw, buong araw ka kung tumambay. Walang katuturan ang sinasabi nila. Hindi porke puno ng balete, tahanan kagad ng engkanto. Ang kambal na punong ito, kaibigan ko naninirahan. Mabait siya. Mabuting nila lang. Oh, ano naman yung hawak mo? Ikaw huwag kang namumulot ng kung ano-ano sa gubat. Mamaya engkanto yung may-ari niyan eh. Daling ka pa sa karian nila eh. Mutya ang tawag dito. Nalaglag sa ngipin ng tikbalang. Naiwan nito ni tatay noong araw na umalis siya. Magmula nun ako na ang humawak. Ano ka mo ngipin ng tikbalang? Anak ng malunggay. Porket narinig mo yung usapan ng matatanda kahapon tungkol sa mutya ng pangilang baboy ramo, pangilang buhaya, ngipin ng kidlat, ngipin ng kalabaw. Ngayon naman nagpapauso ka ng ngipin ng tikbalang. Grabe talaga yung kaibangan ng utak mo. Umuwi na nga tayo. Mamaya resulta yan ng pagtatambay mo dito eh. Binulungan ka ng engkanto kaya hindi na matinuyang utak mo. Napabuntong hininga si Argus. Sanay na sa ganitong reaksyon. Walang naniniwala dahil ngayon palang narinig ang tungkol sa ngipin ng tikbalang. Sa katunayan, hindi naiiba ang bisa at taglay na kapangyarihan mula sa mga mutya na makukuha sa kalikasan. Pwedeng pangontra, gabay, proteksyon, nagdadala ng swerte sa buhay. Subalit meron itong kakayahan na hindi taglay ng karamihan. Isang antingero ang ama ni Argus. Ito ang orihinal na nagtatanga ng mutya. Bigay ng kaibigang tikbalang na aksidenteng nakilala habang naliligaw sa landas sa kagubatan. Pinaglaruan ng nasabing elemento ang ama. Ilang beses itong nangyari. Ito ang naging dahilan para magkalapit at maging magkaibigan. Nang maramdaman nito na busilak ang puso at tapat ang hangarin bilang simpleng manunugis noong araw, biniyayaan ng tangan na maging katuwang sa anumang laban. Doon na nagsimula na umusay lalo sa panunugis ang ama ni Argus. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla itong nagpaalam. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nakabalik. Wala ring nakakaalam kung saan nagpunta. Hoy Argus, nung nakaraang araw ko pa napapansin hawak mo yan ha. Wala ka bang balak bitawan? Wala namang magdanakaw ng ngipin ng tikbalang no? Wika ni Bugoy. Nagpipigil ng tawa habang nagsasalita. Si Bugoy ang kasakasama sa buhay magmula nang umalis ang ama. Laking lansangan, pero nang maging magkaibigan ay inalok sa tahanan nila na tumira. Pumayag naman ito dahil gusto ring magkaroon ng maayos na tahanan. Yun nga lang walang tiwala sa kanyang sinasabi. Nagtatalo pa sila kung paminsan.
Huwag ka na ngang magsalita dyan. Balang araw, hihingi ka rin ng tawad sa akin dahil pinagtatawanan mo yung mutyang to. Ay sus, yan lang. Madilim na oh. Ano, hindi ka pa tatayo dyan? Kinikilabutan na ako dito. Hindi na mapirme ang mga mata ni Bugoy. Kung saan-saan nakatingin, nag-iiba ang simoy ng hangin. Habang tumatagal may mga aninong nakikita. Kumaripas ng takbo nang marinig ang malakas na ingay ng kabayo. Si Argus sa kabilang banda, tuwang-tuwa sa naging kilos ng kaibigan. Sabi ko naman sa'yo eh, ang lakas mong manglait kanina, tatakbo ka rin pala eh. Hindi nagtagal lumitaw ang kaibigang inaantay. Ang tikbalang na nagmamay-ari ng mutya. Nakangiti itong binati si Argus. Lumalakad ang nilalang sa kanyang harapan hanggang sa unti-unti itong naglaho sa lugar. Pagdating sa tahanan, naabutan ng tagpo, sagutan ng mga kapitbahay. May kalayuan pero maririnig na ang lakas ng boses. Tignan mo, nag-aaway na naman yung mga lasing. Ang sabi ni Mang Sinyo, nakita niyang lumipad yung anak ni Mang Tolits. Tinawag pa ang aswang eh. Nag-away sila. Kung sumabay ka sana sa akin kanina, nakita mo nagsuntukan. Duguan na pero parehong ayaw tumigil eh. Hindi nakiusisa sa kaganapan si Argus. Dumiretso sa loob ng tahanan para maghapunan. Ilang sandali ang lumipas. Napatayo nang mapansin ang senyales ng tangan. Lumabas si Argus. Sinundan ng tinuturo ng mutya. Pero hindi malinaw ang tinutukoy kung sino sa nagkukumpulang mga tao. Maraming nakiusyoso sa away na naganap. Pinagmasdang mabuti ang bawat naroon. May nararamdaman siyang presensya ng aswang. Pero malabo sa iba't ibang enerhiya ng mga taong humahalo. Napakamot na lang siya ng ulo. Hoy, anong mukha yan? Nga pala, ano yung narinig ko dun sa gubat kanina? Parang may kabayo ah. Napatakbo tuloy ako. Nagulat ako eh. Teka, huwag kang magulo. May hinahanap ako. Sinilip ni Bugoy ang tinitignan niya. Maging ito ay napakamot sa ulo. Hoy, ano bang hinahanap mo dyan? Huwag ka nga, nagpapatawa ka ba? Mamaya hinahanapan mo ng sipilyo yung ngipin ng tikbalang mo eh. Kung sa bagay, kailangan linisin niya no, naninilaw na eh. Kahit kailan talaga napakaingay mo. Diyan ka na nga. Huwag kang susunod sa akin ah. Masisira yung gagawin ko eh. Tugon ni Argus. Humakbang siya nang napansin ang isang babae. Malakas ang nararamdaman. Walang pagdadalawang isip na kinalabit. Pero kagad pinigilan ni Mang Tolits. Huwag mong hawakan ang anak ko. Wala na kayong ginawa kung hindi laitin ang pamilya namin. Tahimik kaming namumuhay. Umiiwas na nga sa gulo, pero kayo naman itong gumagawa ng paraan para magkagalit tayo. Lalong-lalo ka na, Sinyo. Sa susunod na paratangan mo pa ng kung ano-ano ang anak ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Tandaan mo yan! Wika ni Mang Tolits. Dali-dali nitong hinila palayo ang anak na babae. Nasundan na lamang ng tingin ni Argus. Hindi maiwasang maghinala dahil sa pag-alis ng mga ito. Nawala ang pagiging alerto ng tangan. Ako pa ang pinagbantaan, ang kapal na muka. Namumuhay ng tahimik kung hindi ba naman si Raulo. Anak niya nga yung dahilan kung bakit nabubulabog yung lugar na ito eh. Maniwala kayo o hindi, ang anak ni Tolits ay aswang. Ako mismo nakakita. Wika ni Mang Sinyo. Nag-uwian na ang mga taong nakikiusyoso. Si Argus naman, sinamantala ang pagkakataong makausap si Mang Sinyo. Naniniwala siya dahil ito ang nagbabalita sa ama tungkol sa aswang noong araw. Magandang gabi po, Mang Sinyo. Gusto ko lang po sana magtanong tungkol sa pinagawayan niyo ni Mang Tolits. Paano niyo po nasabi na aswang yung anak niya? Tanong ni Argus.
may gustong marinig mula sa mismong bibig ng matanda. Lumaki ka na talaga, Argos. Habang tumatagal, nagiging katulad ka ng iyong ama. Kung nandito lang siya, wala sanang problema ngayon eh. Pero nasa na kaya yung tatay mo? Matagal na siyang hindi bumabalik ah. Ako rin hindi ko alam eh. Pero hanggang ngayon umaasa ako na babalik siya. Kahit gaano katagal aantayin ko. Wala akong pakialam basta umuwi lang siya. Pero Mang Sinyo, balik tayo sa tanong ko. Paninindigan ko ang salita ko, Argos. Batikusin man ako ng lahat. Kita ng dalawang mata ko eh. Nagbago yung anak ni Tolits. Lumundag ng napakataas. Lumilipad sa ere. Aswang yon. Nagtanong lang naman ako kung alam niya ba yung tungkol sa dalaga. Ay bigla ko sinuntok sa buka. Tumatango lang si Argus. May tumatakbong ideya sa isipan. Madali lang sanang bigyan ng solusyon ng ganitong problema kung nandito ang ama mo. Hindi yun matutulog kung may narinig na aswang eh. Hahanapan kagad ng paraan para maitaboy. Sayang, walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi nga nagpaalam sa'yo eh. Ikaw na mismo yung anak ko. Napabuntong hininga si Argus. Pagkatapos ng usapan ay umuwi na. Habang nakaupo sa labas, naisip ni Argus ang ama. Ang tanga na lamang ang naiwang alaala. Noong araw, ang sinabi lamang ay may tutugising aswang. Pagkatapos nun ay wala nang narinig na balita. Palaisipan pa rin sa kanya ang totoong nangyari. Kumakapit sa paniniwala na darating ang panahon na magkikita sila muli. Pagkalipas ng ilang sandali, naging alerto ang mutya. Dali-dali niyang sinundan ang tinuturong direksyon. Dinala siya sa harapan ng kambal na puno. Doon naabutan ang tikbalang. Wala itong sinasabi. Nakatitig lamang sa kanya. Maraming salamat kaibigan ah. Alam ko, gusto mo lang akong damayan sa pangungulila ko kay tatay. Wika ni Argus. Sa tuwing naiisip ang ama, tinatawag siya ng nilalang sa pamamagitan ng hawak na tangan. Ilang sandali pa, naglaho ito pagkatapos magpakawala ng malakas na hiyaw. Dali-dali namang tumakbo pabalik si Argus nang makarinig ng sigawan. Maraming nagkukumpulang tao sa labas ng tahanan ni Mang Sinyo. Sa bakuran ay merong nakahandusay na baka, alaga ng matanda. Wala na ako ibang matuturo na pwedeng gumawa nito kung hindi ang anak lang ni Tolits na aswang. Tignan niyo ang baka sa katawan ng alaga ko. Puro kalmot, wakwak ang tiyan, walang lamang loob. Siguradong gawa to ng aswang. Wika ni Mang Sinyo, nagluluksa sa pagkamatay ng alaga. Lumapit si Argus para makita ang sinasabing bakas. Maging siya ay wala ring maisip kung hindi ang aswang. Ito rin ang turo ng tangan. May natitira pang amoy. Nanatili muna siya habang pinapakinggan ng bulungan. Kung totoo man na aswang yung anak ni Mang Tolits, dapat paalisin yung mga yun eh. Paano kung sa susunod tao na yung biktimahin? Tignan nyo yung ginawa sa baka. Malaki yan pero nagawang mapatay. Tayo pa kayang tao lang. Mapapabilis ang pag-alis kung magkakaisa tayo. Pagtulungan nating itabong eh. Ang tanong, may sapat na tapang ba tayo para kalabanin si Mang Tolits? Kilalang mangangata yan eh. Tapos aswang pa daw yung anak. Ay naku, baka mapatay tayo niyan. Ilang sandali pa nag-uwian na ang mga ito. Si Mang Sinyo na lang ang natira. Mag-isang nilinis ang katawan ng alagang baka. Lumapit si Argus. Nagpresentang tumulong. Argus, hindi na maganda ang nangyayari. Dinamay pa ang nag-iisa kong alaga. Kabuhayan ko to eh. Intay nila na matapos ako dito. Gagantihan ko sila. Si Tolits, pati na rin yung anak niya. Teka Mang Sinyo, hindi po masama ang gumante, lalo na kung ikaw ang inapi at merong sapat na dahilan.
Yan ang sabi sa akin ni tatay. Pero hayaan niyo pong iba ang gumawa. Darating po ang takdang oras, mapapanagot ang may gawa niyan. Kung sakaling yung anak niya na si Mang Tolits, magbabayad do yun. Akong bahala. Parang naririnig ko talaga sa'yo si Roger Binata ka na. Nagiging kahubog ng ama. Hindi lang sa katawan, maging sa pananalita at isipan. Kung nasaan man ngayon yon, sigurado ako'y pagmamalaki ka. Susunod ka sa kanyang yapak bilang mamumuksa, tama? Sa tanong ni Mang Sinyo, natigilan si Argus. Hindi niya alam pero biglang natikom ang bibig. Hindi mo kailangang sagutin. Panahon mismo ang magsasabi niyan. Ngayon kasi sa nakikita ko, unti-unti mong tinataglay ang kilos ng ama mo. Malay natin balang araw, katakutan ka ng lahat na mga nilalag. Ayos yan para may protektor. Pero umuwi ka na, malalim na ang gabi. Maraming salamat sa pagsama. Pagdating sa bahay, bumungad si Bugoy na kanina pa nag-aantay. Wala ka ring pinipili ano? Umaga o gabi palagi ka nalang nawawala. Saan ka ba nagpunta? Magkasama nga tayo sa iisang bubong pero hindi ko alam yung ginagawa mo sa buhay. Hindi mo pwedeng malaman ang lahat ng ginagawa ko kasi hindi ka naman naniniwala. Matulog ka na nga. Anong hindi naniniwala? Sa ano? Sa ngipin ng tikbalang? Sinong matinong tao yung maniniwala sa ganyan? Sinabi mo pang mutya. Ay nako. Sige nga kung mutya yan. Anong taglay na bisa? Wala ka masabi no? Natahimik ka rin eh. Hindi na masyadong pinansin ang sinabi ni Bugoy. Sa katunayan, narinig lang sa ama ang pinakabisang taglay ng tangan. Ngayon na binanggit ni Bugoy, gusto niyang maranasan ang aktwal. Mararanasan ko rin sa totoong buhay ang bisa na sinabi ni tatay. Hindi man ngayon, alam ko balang araw. Wika niya sa sarili habang tinitignan ng tangan. Makalipas ang ilang sandali, naging mapagmasid sa paligid. Hindi mapakali dahil may naaamoy na samyo ng aswang. Dali-dali siyang sumilip sa labas. Bumungad ang tagpo. Nasa bubong ng tahanan ni Mang Sinyo ang isang nilalang. Pabalik-balik ito sa pwesto na para bang merong hinahanap. Tahimik na ng mga sandaling ito. Malalim na ang gabi at tulog na ang lahat. Walang ibang nakakita kung hindi si Argus lang. Sa takot na baka kung ano ang gawin nito, gumawa siya ng ingay upang makuha ang atensyon ng nilalang. Kagad bumaba ang nilalang nang makita siya. Pagkatapos makakuha ng patalim, dali-dali siyang lumabas. Sinundan niya ang dinaanan ng aswang. Hindi na nakikita pero naaamoy ang samyo. Sa kagubatan siya dinala. Nililigaw pa pero kabisado ni Argus ang buong paligid. Nang makarating sa masukal na bahagi, dito siya sinunggaba ng aswang. Paulit-ulit na kinalmot. Bumuelo ng kagat. Pwersahan pang binalibag. Napahugot na lamang ng hininga. Hindi nakakabawi dahil bawat pagbangon ay inaatake. Maigpit na napahawak sa kalapit na puno upang hindi mahulog sa bangin. Dama niya ang matutulis na kuko. Dahan-dahang bumabaon. Hindi man nagdurugo pero kahit papano nararamdaman ang sakit. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakabawi rin. Bumaliktad ang sitwasyon. Si Argus naman ang sumugod. Kaso nga lang walang sapat na karanasan sa pisikal na labanan. Palaging naiisahan. Sa halip na ang aswang, sa kanya tumama ang patalim. Hindi na rin mapakali dahil habang tumatagal nalulupig ng nilalang, paulit-ulit siyang binabalibag. Nawawalan na siya ng lakas. Sandaling nahinto ang sagupan. Hirap nang tumayo si Argus. Patuloy na umaangil ang aswang. Tinititigan siyang maigi. Habang tumatagal na mumukaan, dito na pagtanto ang sinabi ni Mang Sinyo. Ito ang anak ni Mang Tolits.
Sa amin ang haba. Kailanman hindi nagkamali si Mang Sinyo sa pagkilatis ng tao. Kaya pala pamilyar yung amoy nyo. Siguro nga, tama na tawagin kita sa totoo mong pangalan. Oy Pila, anak ni Mang Tolits. Ang lakas ng loob ng ama mo na manggulo sa ibang tao para protektahan ng anak niya na isa palang demonyo. Makikita ang takot sa mukha ng nilalang, lalo pat alam na ang totoong pagkatao. Sinubukan pang tumakas, pero kagad napigilan. Binuhos ni Argus ang buong lakas. Hinawakan ng aswang, kaso nga lang hindi talaga kayang talunin. Siya muli ang bumagsak ng paulit-ulit. Hindi na makakilos, idiniin ang muka sa lupa. Kinuyom na lamang ang kamao. Dinadama ang pananakit ng katawan. Kaibigan, kailangan ko na ng tulong mo. Kung nandyan ka man pakiusap, tulungan mo ko. Mula sa paulit-ulit na pagkalmot ng nilalang, bigla itong natigilan. Paulit-ulit na lumingon sa buong paligid. Maririnig ang bawat yabag ng paa ng kabayo. Kung saan-saan lumalabas ang mga kaluskos, kasabay ng mabilis na kilos. Hanggang sa biglang tumahimik ang buong lugar. Laking gulat ng aswang. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang napakalaking tikbalang. Bumuelo ito ng napakalakas at tinadyakan ng nilalang. Tumalsik sa puno ang aswang. Sumuka ng dugo sa lakas ng pagkakatama. Hindi pa nakontento ang nilalang. Mabilis ang pagkilos nito. Ilang ulit na tinapakan ng muka hanggang sa madurog na parang kalabasa. Habang tinitignan ni Argus ang nangyayari sa nilalang, hindi niya maiwasang mapangiti dahil ang buong akala niya mamamatay na sa sitwasyon. Maraming salamat kaibigan. Totoo nga ang sinabi ni tatay. Darating ka kapag kailangan. Maraming salamat, niligtas mo ako ha. Matapos magsalita ni Argus, kasabay nito ang paglaho ng nilalang. Kitang-kita din ni Argus, may lumalabas na mga ugat mula sa ilalim ng lupa, pumapalupot sa katawan ng aswang. Dahan-dahang hinihila ang buong katawan nito na para bang kinakain ng kalikasan. Nanatili muna siya sa lugar. Habang nakaupo sa tabi, tinitignan ang kambalpuno ng balete. Napapangiti ng matanaw ang imahe ng kaibigang tikbalang. Nagpaalam na rin pagkatapos. Kinaumagahan, ang unang bagay na inalam ni Argus ay ang anak ni Mang Tolits. Gustong makasigurado na tama ang nakalaban. Lasing ang matanda ng sadyain sa bahay. Hindi siya lumapit sa mismong tahanan. Dumistahan siya dahil nasa bakuran din ito. Nang hahamon ng away sa mga kapitbahay. Lintik kayo. Sino yan? Sinasabing halimaw ang anak ko. Lumilipad daw. Ano yun, ibon? Ang lakas ng tama. Halika rito, papatay kita. Maraming kapitbahay ang umawat dahil nangangamba. May bitbit na bote ng alak at itak. Lasing na lasing. Hindi malapitan sa sobrang pagwawala. Inawat na lamang sa pamamagitan ng salita. Nang makita ni Argus si Mang Sinyo, nakadungaw sa bintana ng tahanan, lumapit siya para makipag-usap. Hindi ako pwedeng lumabas, akong pinag-iinitan eh. Payag ako makipagsuntukan kaso may bitbit na itak ko. Maagang nagwawala yan eh, hindi daw umuwi yung anak niya kagabi. Hula ko, inabutan ng umaga yung aswang na yon. Nasunog, kaya hindi na makakabalik. Sana nga Manong ganun ang nangyari. Para malaya na tayo dito sa lugar natin. Sana magdilang anghel kayo Manong. Sa paglipas ng araw, nakikita ko talaga yung tatay mo sa'yo. Susunod ka talaga sa yapak doon. Sa tindig, pananalita kuwang-kuwa mo. Kung sakaling mamumuksa ka ha, masisiguro ko talaga ang kaligtasan ng lahat. Ikaw pa, anak ka ni paring Roger. Kung sakaling yan man po maging kapalaran ko,
Bukas sa puso kong tatanggapin. Siguro ito na rin ang paraan para kahit papano makasama ko si tatay, hindi man pisikal, sa pakiramdam. Marahil may dahilan kung bakit hanggang sa ngayon hindi pa rin bumabalik ang tatay mo. Pero sigurado ako, nasa mabuting kalagayan yun. Mabait yun eh. Sana nga ho. Nga po pala, yung anak ni Mang Tolits, anong oras kaya umalis kagabi? May alam po ba kayo? Hindi ako sigurado pero dumaan yun dito sa bahay. Umakyat dyan sa bubong pero nawala ka agad. Napansin ko natatarantang tumakbo patungong gubat. Nakahanap siguro ng katapat kaya nagkaganon. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Malamang patay na yon. Nakahinga si Argus. Lihim na napangiti dahil tama ang pagkakakilala sa nakalabang aswang. Kumpirmadong anak ni Mang Tolits ang nilalang na nakasagupa. Hindi nga ako nagkamali. Mabuti naman natapos na yung problema sa lugar. Sa kabutiang palad, nagawa ko malabanan sa tulong ng kaibigan ko. Mahinang wika ni Argus, pero narinig ni Bugoy. Umagang umaga, Argus? Tikbalang ang naririnig ko sa'yo. Ano ba yan? Pinaglihi ka ba sa kabayo? Magpaawat ka nga. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Oh, ano ba nangyari dito? Nagwawala na naman si Mang Tolits? Wika ni Bugoy. Iniwanan niya itong nakikiusisa sa kaganapan. Masyadong tsismoso ang kaibigan, lalo na kapag may away na nangyayari. Pagdating sa tahanan, hindi makapaniwala si Argus na naging matagumpay ang unang panunugis. Aminado siya, naging mahirap pero hindi naman pinabayaan ng kaibigang tikbalang. Kaya naman magmula ng araw na yon, tinanggap niya ang bagong misyon sa buhay. Pero may kung anong nararamdaman si Argus. Kung ano ang mga gawin ng ama. Kung ano ang galaw ng tatay. Kung ano ang nakasanayan dito. Napapansin niya sa kaibigang tikbalang na para bang ang gabay niya na tikbalang at ang tatay na nawawala ay iisa. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa rin mga kabayan. Ito ay tungkol sa mutya ng palos. Ulitin ko, bagong kwento mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tiago. Walang eksaktong taon. Ermita, Maynila. Sa edad na 15, namulat na sa karahasan itong si Tiago. Lumaki sa magulong syudad ng Maynila, isang lugar na walang kaayusan. Walang araw na hindi nagkakaroon ng gulo. Naimpluwensya ng maling sistema ang isipan, karahasan ng nagsilbing guro upang matutunan ang mahalagang aral ng buhay. Lumaki kasama ang kanyang lolo Ramon, isang manggagamot. Nagsisilbing kabuhayan ng dalawa ay pagbebenta ng mga langis, medalyon at kung ano pang pangontra sa lansangan o hindi kaya naman sa tabi ng simbahan ng Quiapo. Sa kabila ng kinalakiang mundo, hindi nagkulang si Mang Ramon sa pagtuturo ng mabuting asal sa binata. Alis na po ako, lolo. Baka hindi na ako makatawag ng pasahero eh. Paalam ng binata. Maaga pa itong umalis upang pumunta sa paradahan ng jeep. Magtatawag ng pasahero. Ito ang nagsilbing hanap buhay ng binata dahil wala itong mapasukang trabaho. Kahit papano, nakakatulong ito sa kanyang lolo Ramon. Siya ang kadalasang bumibili ng ulam tuwing hapunan. Mag-iingat ka, apo. Alam mo na, maraming loko-loko sa paradahan. Kung alam mo magkakagulo, umiwas ka kagad. Opo lolo, alam ko naman yan eh. Kayo din po mag-iingat kayo ha. Susunod na lang po ako sa simbahan.
Matapos ang pag-uusap ng dalawa, tumuloy na si Tiago sa paradahan. Habang nasa daanan, nakita na nito ang pangkat ng mga kilalang mandurukot sa lugar. Nagulat ito dahil kasama nila ang kaibigan ng binatang si Julio. Nasa bandang likuran, kaya dali-dali siyang nilapitan ni Tiago, hinila papunta sa eskinita. Ano bang ginagawa mo kasama yung mga taong yan, Julio? Masama ang gawain nila. Alam ko yun, Tiago, pero kailangan ko kasi ng trabaho eh. May sakit ang nanay ko. Kakailanganin ng malaking halaga para sa mga gamot niya. Alam ko, pero sa tingin mo, matutuwa ba yung nanay mo kapag nalaman niyang galing sa masama yung perang pinanggagamot mo sa kanya? Hindi niya malalaman yun kung walang magsasabi. At saka pwede ba? Hayaan mo ko. Wala ka rin naman natutulong eh. Wika ni Julio sabay hawi sa kaibigan. Akmang lalakad na sana ito palayo. Ngunit hinawakan ni Tiago ang braso nito. Huwag mo nang ituloy, Julio. Masisira yung buhay mo dahil sa mga taong yan. Pwede ba, Tiago? Alam kong magkaibigan tayo. Nag-aalala ka para sa akin. Pero wala akong magagawa. Gaya ng sinabi ko, kailangan ng nanay ko ng pera para sa mga gamot at bayarin sa ospital. Ito lang ang alam kong paraan para kumita ng ganong kalaking halaga. Ang alin? Ang magbenta ng droga? Putya naman pare. Alam mong wala kang kinabukasan dyan. Wala naman talaga akong kinabukasan, Tiago. Wala na akong pake dun. Ang hangad ko lang sa ngayon, mailigtas ang buhay ng nanay ko. Makinig ka sa akin, Julio. Maraming paraan para kitain ang perang ipangbabayad sa panggagamot ng nanay mo. Wala sa pagpipilian ng pagsama sa mga taong yan. Magsasalita pa sana si Julio. Ngunit hindi na naituloy dahil tinawag na ito ng isa sa mga kalalakihan. Dumating na ang sasakyan. Mauna na ako. Alis na kami. Huwag kang mag-alala pare. Akong bahala sa sarili ko. Huwag mo lang sanang pagsisiyan yung gagawin mo pare. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, nagmadaling umalis si Julio. Tumuloy na rin sa paglalakad si Tiago. Ilang sandali lang ang nakalipas. Narating na nito ang paradahan ng jeep. Nagsimulang magtawag ng pasahero si Tiago. Nakita nitong dumaan ang sasakyang lulan si Julio. Masayang nakikipag-usap ang binata sa mga kasamahan. Ngunit sa kabila nito, tila hindi alintana ni Julio ang panganib na nakaamba dahil sa piniling buhay. Ilang oras ang nakalipas, humupa na ang tao sa terminal. Kaya nagpasya si Tiago na puntahan si Mang Ramon sa tabi ng simbahan. Pagdating nito, napakaraming tao ang nagtitipon sa harapan ng pwesto ng matanda. Nagulat nang makitang may ginagamot ang matanda. Hindi ito tumatanggap ng pasyente sa pwesto. Ngunit sa pagkakataong iyon, doon mismo sa harap ng maraming tao ginamot ng matanda ang isang dalaga. Ano pong nangyari sa kanya? Bakit po dito kayo nanggagamot? Wala na ako magagawa. Dito siya dinala eh. Ang akala ko nga, magpapatawas lang. Nagulat din ako. Nasa katawan pala niyang gumagambalang engkanto. Engkanto, Lolo. Ang dami nang nakatingin oh. Halos magsara na yung kalsada sa dami ng tao. Sana dinala mo sa bahay natin. Ang kulit mong bata ka. Hindi ko alam na nasa katawan niya na ang engkanto. Kesa naman marami pa siyang masaktan, pinigilan ko na. At saka mabuti na rin yon nang makita ng mga tao sa paligid na hindi ako manloloko. Tugon ni Manong Ramon. Marami ang nagpapanggap na manggagamot sa lugar. Ang ilan sa mga ito, nanloloko sa kapwa upang magkapera. Ngunit hindi si Mang Ramon dahil lihitimo itong nagtataglay ng mataas na kaalaman sa kumbate espiritual at panggagamot gamit ang mga orasyon. Kadalasan hindi niya ito pinapakita sa mga tao. Ngunit na mga sandaling iyon, nang ibabaw ang kagustuhan ng matanda na matulungan ang pasyente.
Magmadali ka, Tiago. Kailangan ko ng tulong mo. Po, anong gagawin ko? Subukan mong tuntunin ang totoong kinaroroonan ng nilalang. Akala ko po ba, nasa katawan niya ang engkanto? Hawak niya ang kaluluwa ng pasyente. Sinabi ko lang na nasa katawan ng babaeng ito ang elemento dahil mahirap ipaliwanag sa mga taong hindi nakakaintindi. Sa murang edad, nagawa ng matutunan ni Tiago ang pamamaraan ng kanyang lolo Ramon. Nakakuha na din ito ng pinakaunang gamit, isang uri ng mutya mula sa engkantong palos. Ang gamit na ito ay nagbibigay sa may tangan ng kakayahan na humanap ng mga engkantong nagtatago sa paligid. Gaya ng katangian ng palos, magagawa nitong mahanap ang kanyang pagkain kahit sa pinakamasisiskip na bato at malalim na putik. Kakaiba din ang talas ng pakiramdam ng taong may tangan ng bertud dahil malayo pa lamang alam na nila ang paparating na panganib. Kagaya na lang ng pagbibigay ni Tiago ng babala sa kaibigang si Julio. Nakita nito ang mangyayari sa kaibigan kaya sinubukan niya itong balaan kaso nga lang hindi nakinig. Balik tayo sa kasalukuyang kaganapan. Nang mga sandaling ito, pilit tinutunto ni Tiago ang kinaroroonan ng nilalang na may hawak sa kaluluwa ng dalaga. Matinik magtago ang elemento kaya medyo nahirapan ang binata. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagawa niya itong mahanap. Lolo, wala sa lugar na tong nilalang. Maniwala kayo o hindi, naiwan sa tahanan ng pasyente ang gumagambala sa kanya. Nakatago ito sa isa sa mga rebultong santo. Wika ng binata. Nagulat ang mga kaanak ng pasyente dahil alam ng binata na marami silang rebulto at imahe ng mga santo sa bahay. Kung ganon, kailangan may pumunta roon pero hindi ko maaaring iwanan ng pasyente dito. Ako na pong bahala. Magpapasama na lang po ako sa isa sa mga kaanak niya. Nagpresenta ang pinsan ng pasyente. Hindi rin kalayuan ang bahay nito. Isang sakay lang mula sa simbahan ng Quiapo, kaya mabilis lang silang nakarating. Malaki ang tahanan, punong-puno ng mga rebulto. Napailing ang binata dahil halos lahat ng sulok ng bahay may nakatayong santo. Hinanap ni Tiago ang santong sinaniban ng nilalang gamit ang tangang mutya. Maliit na itim na bato na tumatagos ang liwanag ng araw. Itinapat niya ito sa isang imahe ng berhen. Nakita ang totoong anyo ng engkantong nagtatago. Nandyan ka lang pala. Ang lakas ng loob mong manggambala ng tao. Ang pagkakamali mo lang, mali ang pinasukan mo. Nag-ihip ng dasal ang binata sa palad. Idinampi ito sa ulo ng berhen. Laking gulat ng pinsan ng pasyente dahil biglang kumilos ang imahe. Itinulak si Tiago palayo. Nabasag ang batong katawan ng santo. Tumambad ang nilalang na may 4 na kamay. Naglalabasan ang malalaking pangil at mahabang sungay. Sinugod nito si Tiago, ngunit hindi niya nagawang hulihin dahil sa bilis ng kilos. Hindi uubra sa akin ang mga ganyang galawan. Ito ang malaki mong pagkakamali. Dahil sa halip na sumuko, sinugod mo pa talaga ako. Paano mo kung natuntun? Wala nang silbi kung sasabihin ko sa'yo dahil mamamatay ka rin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Dahil sa oras na gawin mo yon, mamamatay din ang dalaga. Nakaligtaan ng binata na hawak ng nilalang ang kaluluwa ng pasyente. Kaya nag-isip ito ng paraan upang linlangin ang nilalang. Ganun ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na wala akong pakialam sa pasyente? Wika ni Tiago. Matapos ay nagbato ng mahinang tigalpo. Hindi nakaiwas ang nilalang. Napalo dito. Napagtanto ng binata na hindi ganon kalakas ang depensa ng kalaban.
Samantala, sa panig naman ni Mang Ramon, patuloy na nahihirapan ang pasyente. Kaharap na ng apo ko ang nilalang na kumuha sa anak nyo. 2 bagay lang ang maaaring mangyari. Matalo siya ng engkanto o manalo ang apo ko. Hindi naman makapagsalita ang ina ng pasyente. Malakas ang pananalig nito kay Mang Ramon dahil ilang beses na silang lumapit sa matanda. Nalunasan naman nito ang kanilang mga idinaing. Biglang sumigaw ang pasyente na ikinagulat ng mga naroon. Alam ni Mang Ramon na patuloy na nakikipaglaban si Tiago sa nilalang. Balik tayo sa lugar ni Tiago. Oh, ano? Hanggang diyan ka na lang ba? Masyado kang mayabang. Bakit gano'n na lang ang pagmamalasakit mo sa dalagang ito? Kilala mo ba siya? Ano ang halaga niya sa'yo? Wala naman. Kaya nga sinasabi ko, wala akong pake sa pasyente. Ikaw ang pakay ko dito eh. Hindi kita lulubayan hanggat hindi ka napapatay. Tugon ni Tiago. Dito na nakaramdam ng takot ang engkanto. Alam nito na hindi niya madadaig ang binata. Ngunit ganun pa man, patuloy itong nakipaglaban upang mailigtas sa tiyak na kamatayan. May lumabas na mga galamay sa katawan ng nilalang. Pumulupot ito kay Tiago. Napataas lang ng kilay ang binata. Ano bang ginagawa mo? Kung inaakala mong matatalo mo ako ng ganyang atake, pasensya na, nagkakamali ka. Masyado kang mayabang. Tignan natin ngayon kung makapagyabang ka pa. Uubusin ko ang lahat ng enerhiya sa katawan mo. Ganun ba? O sige, higupin mo lahat ng kaya mong higupin. Wag kang magtitira. Nagsimulang higupin ng engkanto ang enerhiya ng binata gamit ang mga galamay. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas, hindi pa rin nanghihina si Tiago. Bakit parang hindi ka tinatablan? Anong ginawa mo? Wala akong ginagawa. Hinahayaan nga lang kitang ubusin yung lakas ko. Anong problema? Naglabas ng isa pang galamay ang nilalang. Pinulupot ito kay Tiago. Kaso nga lang ganun pa rin ang nangyari. Wala pa ring epekto sa binata. Siguro naman nagtataka ka kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nangihina ang katawan ko. Alam mo, naawa na ako sa'yo eh. Kaya ipapaliwanag ko na lang ang nangyayari. Ang kaluluwa ko, konektado sa enerhiya sa kapaligiran. Kahit anong gawin mong paghigop, patuloy lang na madaragdagan ng enerhiya ko. Sa makatuwid, hindi sa akin ang lakas na hinihigop mo. Hinawakan ng binata ang 2 galamay. Hinila ang nilalang palapit sa kanya. Hindi makawala ang engkanto. Habang papalapit ito kay Tiago, unti-unting umiinit ang katawan. Ano? Kaya pa? Pakawalan mo ko! Pakawalan? Bakit hindi mo muna bitawan yung kaluluwa ng dalaga? Pagkatapos nun, doon kita papakawalan. Sinasabi ko na nga ba, inuuto mo lang ako. Pasensya na, pero hindi mangyayari ang sinasabi mo. Ikaw ang bahala. Madali naman akong kausap eh. Lalong tumitindi ang nararamdaman ng nilalang hanggang sa unti-unti nang matupok ang kanyang balat. Itigil mo ang ginagawa mo. Sige na, papakawalan ko na ang dalaga. Yan, yun naman pala eh. Madali ka naman palang kausap eh. Pinakawala ng engkanto ang kaluluwa. Nang masiguro ng binata na ligtas na ang pasyente, tinuluyan ang nilalang. Matapos ay bumalik na ito sa kinaroroonan ni Mang Ramon. Kumusta, Tiago? Anong nangyari sa bahay ng pasyente? Tanong ng matanda. Naupo ang binata sa gilid ng daan at uminom ng tubig.
Nagawa ko pong talunin yung engkanto. Kailangan mo na lang pabalikin ang kaluluwa niya. Kung ganon, hindi ka nagkaroon ng anumang problema. Mahinang nilalang yun eh. Pero nagtataka ako eh. Paano silang nakasanib sa mga banal na imahe? Banal na imahe. Kailanman, walang banal na likha ang kamay ng tao. Mas madalas pinapasok ng mga engkanto o demonyo ang isang rebulto. Lalo pa kung nakikita nilang ginodiyos ang mga ito ng mga tao. Huwag ka masyadong magpapalinlang sa mga nakikita mo. Ang lalim naman po ng sinasabi nyo. Pero hindi nasagot ang tanong ko. Oo nga no. Ang ibig kong sabihin, madalas pinamamahaya ng masasamang elemento ang mga rebultong ginodiyos o sinasamba ng mga tao. Lumingon ang binata sa simbahan. Nakita ang ilang estatwa ng mga santo. Ewan ko ba kung kailan mamumulat ang mga tao na hindi santo ang dapat nilang pag-alayan ng mga dasal at debosyon. Ay nako, makabalik na nga lang sa paradahan ng jeep. Matapos ang panggagamot, nagpa siyang umuwi si Mang Ramon. Hapon na ng mga oras na yun. Dagsa na mga taong umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Habang nagtatawag ng pasahero, biglang may kumalabit kay Tiago. Buti naman naabutan kita dito, Tiago. Ano, gusto mo bang magtrabaho? Uy, ikaw pala Julio. Trabaho? Kung illegal yung sinasabi mo, alam mo na ang sagot ko. Hindi illegal to. Hindi ka naman gagawa ng masama eh. Magpapasama lang ako sa'yo. Babayaran ng amo ko yung oras na igugugol mo. Magpapasama? Sigurado kang walang masama sa gagawin mo ha? O bakit? Saan ka ba pupunta? May mga ihahatid lang ako sa kliyente ng amo ko. Sinabihan niya maghanap ako na makakasama. Ano, gusto mo ba? Hanap na lang ako ng iba kung ayaw mo. Kailan ba tayo aalis kung sakali? Mamaya, pagkatapos mo magtawag ng pasahero. Ha? Gabing-gabi na yun ah. Baka hindi ako payagan ni Lolo. Alam mo naman yun eh. Di wag kang magpaalam para hindi niya malaman. Gaano ba kahalaga yung pinapatid ng amo mo? Tapos magbabayad pa siya sa sasama sa'yo? Basta, wag nang maraming tanong. Pupuntahan kita dito mamayang 9:00 ah. Hindi pa man nakakasagot ang binata. Dali-dali nang umalis si Julio. Kaya naman hindi na ito nakatanggi. Pagsapit ng gabi matapos magapunan, nagpaalam ito kay Mang Ramon na lalabas. Ang dahilan ng binata, inaya ito ni Julio na maghakot ng mga kaing sa prutasan. O sige, mag-iingat ka. Huwag na magpaabot ng madaling araw. Baka makasalubong niyo ang pangkat ni Elman. Alam ko po, Lolo. Sige po. Baka nag-aantay na sa akin si Julio eh. Umalis na si Tiago. Pagdating nito sa paradahan ng jeep, naroon na si Julio. Ngunit may mga kasama ito. Hindi muna lumapit si Tiago sa grupo dahil kilala niya ang mga kasama ng kaibigan. Ano Tiago, handa ka na ba? Diba sila yung mga tauhan ni Elman? Bakit sila ang kasama mo? Nandito sila para ibigay yung mga kailangan nating dalhin. Eto, ikaw magdala ng bag na to. Ako naman doon sa isa. Kinuha ng binata ang maliit na bag. May kabigatan. Titignan sana ni Tiago ang laman. Bigla namang hinawakan ni Julio ang kamay niya. Wag na wag mong bubuksan ang bag na yan. Bili ng may-ari. Hindi natin pwedeng makita ang laman yan. Wika ni Julio. Napalingon ng binata sa mga taong nagbigay sa kanila ng mga dadaling gamit. Napansin ni Tiago na masama ang titig sa kanila, kaya minabuting umalis na lang. Di halika na. Baka gabihin pa tayo lalo eh. Habang papalayo ay patuloy na nakikiramdam. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad. Nang mapansin ito,
may mga nakasunod sa kanila. Matanong nga kita, Julio, gaano kalaki yung tiwala sa'yo ng mga pinagtatrabahuan mo? Hindi nila ako utusang magdala ng mga to kung wala silang tiwala sa akin. Kaya huwag ka na magtanong. Malapit na tayo pagdating doon. Huwag ka magsasalita ah. Ang unang itatanong sa'yo kung ano ang laman ng dala natin. Kaya hindi ko pinabuksan sa'yo ang bag dahil mas mabuting wala ka ng alam. Tugon ng kaibigan. May hinala na si Tiago kung ano ang laman ng bag. Ngunit alang-alang sa kaligtasan ng kaibigan ay piniling sumunod. Nakarating ang dalawa sa pinag-usapang lugar. Nakabang naroon ng mga taong pagdadalhan niya ng mga gamit. Kinuha ni Julio ang dalang bag ni Tiago. Sinabihan nitong manatili sa kinakatayuan. Dito ka lang. Huwag kang gagawa ng hindi nila magugustuhan. Para namang may gagawin akong kalokohan. Oo na, ako nang bahala. Naglakad si Julio palapit sa mga kalalakian. Bagaman madilim, nakita ni Tiago ang dalang baril ng mga ito. Patuloy na nag-uusap si Julio at ang isa pang lalaki. Binuksan nito ang dala nilang gamit. Inilabas ang isa sa mga maliliit na supot. May lamang kulay puting pulbos. Napailing na lang si Tiago. Hindi makapaniwalang sinamahan niya ang kaibigan sa isang ilegal na transaksyon. Mamaya ka sa akin, Julio. Talagang sinama mo pa ako sa kalokohan mo ah. Wika ng binata sa sarili. Nag-antay itong matapos ang transaksyon. Ilang sandali lang, narinig ni Tiago na tumaas ang boses ng isa sa mga lalaki. Mukhang niloloko ko ng amo mo, Julio. Ano tong pinadala nyo? Mababang klase. Malaki ang binayad ko sa kanya, tapos ito ang dadalhin mo sa akin. Hindi ko naman kasalanan yun ah. Tagadala lang ako napagutusan lang. Siguro. Pinalitan mo ang mga ito. At sino yung kasama mo? Hindi ko pinalitan yan, Pancho. Hindi ko nga binuksan yung bag habang papunta kami dito Ang ayaw ko sa lahat, yung taong sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, Pancho. Hindi ko nga alam kung anong laman ng mga dala naming gamit Gaya ng sinabi ko sa'yo, inutusan lang ako magdala niyan. Pues, magpapadala ako ng mensahe sa amo mo. Mga bata, alam nyo na ang gagawin. Wika ng lalaki. Hinawakan nito si Julio. Tinutukan ng baril. Tiago, tumakbo ka na! Sigaw ni Julio. Ngunit hindi magawang iwanan ni Tiago ang kaibigan. Wala na itong pagpipilian kung hindi ang lumaban. Bagaman ipinagbawal ni Mang Ramon ang paggamit sa kanyang kakayahan, ito na lamang ang paraan upang makaligtas sila ni Julio. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Binilang kung ilan ang mga taong naroon. Nang masiguro ang bilang ng mga ito, dinukot ng binata ang kanyang mutya sa bulsa. Pasimple itong nag-usal ng mga dasal. Inihip sa hangin. Julio, binalaan na kita, di ba? Mapapahama ka lang sa ginagawa mo. Huli na para sisihin pa ang kaibigan mo, bata. Hindi na kayo makakalis ng buhay sa lugar na ito. Sino may sabi? Bakit? Ikaw ba ang may hawak ng buhay namin? Gusto kita. Malakas ang loob mo. Sa tingin mo, sino ang may hawak ng buhay mo ngayon, bata? Kanino ba nakatutok ang baril ng mga kasama ko? Di sa amin. Pero hindi ibig sabihin nun, kaya mo kaming patayin. Hindi ko alam kung nahihibang ka na o sinusubukan mo lang akong lansihin. Pero kung matalino ka, alam mo na kung anong kahihinatnan ng tagpong ito, bata. Uuwi ka na may bulak sa ilong. Isa, dalawa, tatlo, apat. May dalawa pang nakatago sa haligi. May isang nasa taas
Bale, 7 yung kasama mo. Sa tingin mo, ilang minuto? Ay hindi, mali. Ilang segundo kaya yung sasayangin ko? Nagtawanan ang mga kasama ni Pancho. Napangiti si Tiago. Laking gulat ng mga ito. Biglang nawala sa paningin nila ang binata. Hoy, saan nagpunta yung kaibigan mo? Lumabas ka kung ayaw mong kumalat ang utak ng kasama mo. Wika ni Pancho. Isa sa mga kasama nito ang sumigaw. Nahulog mula sa pinagtataguan. Oh, anong problema? Bakit hindi kayo kumikilos? Wika ng binata. Ang sunod na hinablot ay si Julio. Laking pagtataka ni Pancho. Bigla itong nakawala sa pagkakahawak niya. Paano kang nakawala? At ano tong madulas na bagay sa kamay ko? Mahirap huliin ng palos. Lalo pa kung naghahanap ito ng pagkain. Malas niyo. Kanina pa nagugutom ang alaga ko. Hindi pa rin makita ng mga kalalakian ng binata. Si Julio naman, nakapagtago na sa isang ligtas na lugar. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang isang malaahas na nilalang. Napakalaki. Tinatayang nasa 2 talampakan ng bilog ng katawan. Umaabot ng 12 hanggang 10 talampakan ng haba. Kumikislap ang katawan nito sa tuwing tatamaan ng liwanag mula sa ilaw ng kalsada. Isa-isa nitong pinagsasagpang ang mga kasama ni Pancho hanggang siya na lamang ang natira. Nakita nito ang nilalang. Kagad pinaputokan ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang bala. Palapit na sa kanya ang nilalang hanggang sa tuluyan nitong pumulupot sa katawan. Nang mga sandaling iyon, nagpakita na rin si Tiago. Hindi ko sinabi sa'yo. Hindi aabutin ng ilang oras. Magagawa kong ubusin ang mga tauhan mo. Ngayong mag-isa ka na lang. Bakit hindi ka magyabang? Nasaan yung angas mo? May sa demonyo kang bata ka. Umanda ka dahil sa oras na makawala ko dito. Malalaman ng lahat ang sekreto mo. Kung makakaligtas ka. Tugon ng binata. Sinakmal ng nilalang ang ulo ni Pancho. Walang tigil itong hinata. Pinagpera-peraso ng nilalang ang katawan ng lalaki hanggang sa wala nang matira. Matapos kumain, muli itong naglaho. Hindi pa rin makakilos si Julio sa kinakatayuan, kaya inakay ito ng binata pauwi sa kanilang tahanan. Hiniling din ito kay Mang Ramon na gawa ng paraan para makalimutan ni Julio ang mga nasaksiyan. Kaya kong burahin ang alaala ng kaibigan mo tungkol sa mga nangyari. Pero isang beses ko lang ito pwedeng gawin. Sa susunod mag-iingat ka na. Wag mong papalabasin ang mga alaga mo sa maraming tao. Opo lolo, wala na po kasi akong pagpipilian eh. Ang akala ko, wala kaming magiging problema eh. O siya, ako nang bahala sa kaibigan mo. Tuluyang nakalimutan ni Julio ang nangyari. Kinumbinsi ito ni Tiago na walang idudulot na mabuti ang pagsama sa mga kriminal. Nagtiyagang makapag-aral ang dalawa. Kalaunan nakapagtapos, nakahanap ng matinong trabaho. Sa kabila ng masalimut na mundong ginagalawan, nagawa nilang maging mabuting tao. Sa kasalukuyan si Tiago ang nagmana ng kakayahan ng panggagamot ng kanyang lolo Ramon. Bagaman wala na ito, nanatili pa rin ang mga aral at kabutihang asal na itinuro ng matanda sa kanya. Ginamit pa rin ni Tiago ang kakayahan ng tanga ng mutyanang palos sa kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. Walang sino man ang nakaalam ng sekreto ni Tiago, maliban na lang sa yumaong lolo. Para sa binata mas mabuti ang ganun para maiwasan ang mga maling kaisipan ng mga tao sa kanilang paligid. Isang aral ang iniwan ng mga karanasan ni Tiago. Walang mapapalang kabutihan sa paggawa ng kasamaan.